Lahat mga kapatid, narito po tayo sa Jesus Christ the Messiah Christian Church at muli po ay nais namin na pasalamatan ang lahat ng nanonood po ngayon ng ating FB Live at nagpapasalamat din po kami sa bawat isa na patuloy na nagiging matatag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng pandemyang kinahaharap. Ngayon po, bago po tayo magsimula sa ating pong Word of God, Word of Encouragement, ay tayo po'y panandaliang manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Nais po namin, Lord, na ibigay ang aming mga sarili sa inyo. Patuloy na ikaw ang kumontrol ng aming buhay, ng aming isipan. Bigyan mo kami ng kalinawan at karunungan na maintindihan ang iyong mga salita na ipahahayag ng iyong lingkod sa umagang ito. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga nakakapakinig ng FB Live na ito. Patuloy ka mag-minister sa kanilang mga buhay. Patuloy na ikaw ang mangusap sa kanilang puso at isipan na ang salita mo na ipahahayag ay totoo, dakila at tapat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay, nararanasan namin at nakikita namin ang katapatan mo, ang pag-ibig mo. Maraming salamat po. Kaya sa kabuuan ng programang ito, ng aming FB Live, we pray na patuloy mo kaming samahan at ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon po ay ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ng Roma. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Babasahin ko po sa NIV version. Sabi niya po dito, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." Verse 2, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." I entitled this message, An Act of Worship. Hindi na po tayo lalayo, mga kapatid. Ano ba yung dapat nating gagawin o yung karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Diyos? Kanina po, nasabi ng ating kaibigan, no, na kapag tayo ay mag-worship sa Diyos, dapat hanggat maaari, kine-cleanse natin ang ating buhay, ang ating sarili. When we worship to our living God, when we worship to our holy God, dapat kine-cleanse natin ang ating mga sarili. Dapat nililinis natin ang ating mga sarili. Agree po ba kayo doon? Amen. Amen, no? Kasi mahirap sumamba sa ating Diyos na punong-puno ka ng kabigatan. Ano po? Lalo, napakahirap din talagang sumamba sa ating Panginoon kung nakikita natin na hindi tayo karapat-dapat. Mas magiging malaya ka. Mas magiging panatag ka. At mas magiging maganda yung resulta ng iyong pagsamba kung makikita mo yung iyong sarili na gumagawa ka, kumikilos ka, nag-worship ka sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Amen? Alam niyo mga kapatid, dun sa Old Testament time, kapag nag-o-offer po sila, alam niyo ang ginagawa po nila kapag nag-o-offer sila, simple lang po. Hindi sila nag-o-offer ng merong, ano yun? May bangis na karumihan o may kapansanan na hayop kapag nag-o-offer sila. In the book of Leviticus, mababasa po natin yon, mga kapatid. No? Na kailangan kapag mag-o-offer sila sa Diyos, pure na ano? Pure na malinis, perfecto, walang kapintasan. Amen? Hindi naman po nagbago yun. Dapat sa panahon natin ngayon, ganon din po tayo. Amen? No? Kaya, mga kaibigan, no, atin pong tuklasin kung ano ba at papaano ba natin i-offer
O papaano ba tayo gagawa? Papaano natin aayusin yung ating mga sarili sa pag-worship natin sa ating Diyos na buhay? Amen? Ang Diyos po natin ay buhay. Amen? Amen. Kaya kung ang Diyos mo ay buhay, dapat pag nag-worship ka sa Kanya, buhay na buhay ka rin. Amen. Karamihan sa atin ngayon, sa panahon ngayon, kapag nag-worship tayo sa Diyos, lalo kapag malapit na ang undas, parang tayong namatayan. Ang ating Panginoon ay buhay at nananatiling buhay. Nakikita, nararanasan natin sa ating mga pamumuhay. Amen. Amen. Kaya dapat magalak tayo. Sabi po dito ni Apostle Paul, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy," no? Sa Tagalog, no? Sabi niya po dito sa Tagalog, "Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos." Ipinamamanhik, ibig sabihin, I urge you, hanggat maaari, nakikiusap si Apostle Paul. No? Ilagay natin yung sarili natin habang binabasa natin ito na tayo yung kinakausap niya. Hello? No? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung kinakausap? Makinig ka. No? Ang problema sa atin, naranasan niyo po ba yung meron kayong kausap? No? Tapos ang sasabihin sa isang bandang dulo, ano yun? yung kinakausap mo, no? Isang oras na kayo nag-uusap, tapos sasabihin sa isang huli, ano yun? Yung hindi siya attentive sa'yo, hindi siya nagpo-focus sa'yo. Kaya, inuulit ko sa inyo, mga kapatid, no? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung kinakausap. Sabihin mo sa sarili mo, ako yung kinakausap. Ito po yun, mga kapatid. Number 1, sabi niya dyan, no? Sabi dito ni Apostle Paul sa Tagalog po muna, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa English, offer your bodies as living sacrifices. No? As living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Hello? Naku, spiritual act of worship pala po natin ito. No? An act of worship. Spiritual act of worship. Pag nagwo-worship kayo, kagaya kanina, yung ating mga song leader, pati yung mga backup singers, no? Nakita natin yung act ng yung kanilang response kapag magwo-worship kami sa Diyos. Dapat maganda yung damit, no? Kanina si Pangga, kaninang umaga, nakita ko talagang inaayos niya ng maigi yung kanyang damit, no? No? Nasabihin ko na lang, nako, tigil-tigilan mo na yan, baka mamaya magusot pa yan, magpa-plancha ka ulit. Talagang inaano niya ng gano'n. So, ibig sabihin, yung kanyang mind setting, nakafocus siya, mag-worship ako sa Lord. Dapat maganda yung aking appearance. Hello? Hindi ako pupunta lang na parang akong pumunta lang, bibili lang ako ng toyo, ng suka sa tindahan. No? Sasabihin, hindi kasi ano naman ang Lord tumitingin naman sa heart. No? Whether kung anong appearance mo o kung ano naman okay lang sa Diyos. Totoo naman po yun, mga kapatid. Pero bilang response mo, minsan kung pag ikaw ay pupunta saan, pupunta ka sa handaan, sabihin natin na yung handaan na pupuntahan mo ay formal, no? Kapayag ka ba, nakachinelas ka lang, nakasando ka lang, tapos nakamaong na short ka, butas pa? Di ba hindi ka papayag? Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi magandang tignan. Kaya kapatid, kung ganun ang nararamdaman mo, sa panlabas na kaanyuan, meron din po dapat tayong isaayos sa ating pamumuhay, spiritually, mas malalim. Sabi niya dito, offer your body. Offer your body. How can we offer our body? Letter A, to live. No? May dalawang puntos ako dito To live. Ang spelling po nung live na yan ay yung L-E-A-V-E. Alam niyo yun? Alis, lisan, no? Alis. Sabi mo sa katabi mo, alis. No? No? Yan. Umalis ka sa hindi magandang katauhan. Sabihin mo.
Ito po yun mga kapatid, no? Hindi ko naman kayo pinapaalis, baka mamaya wala na akong mga viewers dito at mga takagpakinig, no? Kaya yung mga nanonood po ng FB Live natin, no? Paalisin natin sa buhay natin yung mga hindi magaganda. Dapat maging bago tayo. Naalala niyo yung istorya doon sa sa Gospel, sa Book of Gospel. Nakalimutan ko lang yung pinaka-exact verse. Ang sabi niya po doon, hindi mo po pwedeng isalin yung bagong alak sa lumang sisidlan, no? Kasi kapag isinalin mo daw yung bagong alak dun sa lumang sisidlan, ano mangyayari? Sasabog, puputok, magkakaroon ng tinatawag na chemical reaction, no? Ipapaliwanag yan ni Einstein, no? Kaya mag-aral kayo ng maigi mga kapatid. Huwag niyong tutularan yung iba na hindi nag-aaral. Pag nagkaroon ng chemical reaction yan, andyan na yan. Mga particles yan magre-react isa-isa. Kasi yung tinatanggap lang nung old wineskin, lumang sisidlan, is yung mga luma lang din. Ayaw niya sa bago. No? Pag minsan, ganito po yan eh. Para mas madali nating maintindihan. Kapatid, naligo ka, di ba? Magsuot ka ng ang tawag doon sa amin, ang tawag doon libagin, no? Yung damit mo na libagin, no? Yung damit mo na labahin dito sa inyo. Kasi doon sa akin, ay, kunin mo na yung libagin mo, isama mo na dito, no? Talagang ang mentality ng mga minsan sa mga iba-ibang mga lugar lalo sa probinsya, pag sinabing libagin, automatically kahit wala naman libagin, no? Ibig sabihin, madumi. Tama? Madumi. No? Yung labahin mong damit. Subukan mong suotin. Ate, ano mangyayari? Di ba mangangati ka? Tama? Pero pagbaliktarin mo, yung labahin mo ba mangangati rin? Di ba hindi naman? Ikaw lang yung mangangati. So nagkakaroon ng reaction. Kapatid, ganito po yan. Ang sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kung atin pong babasahin, 2 Corinthians 5:17. Sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. To live. When we offer our bodies, how can we offer our bodies as a living sacrifices? Sacrifices. Marami kang isang sakripisyo. Hindi sinabing sacrifice lang. Sa NIV, hindi sinabing sacrifice lang. Ang sinabi, sacrifices. In 2 Corinthians 5:17, makikita po natin doon, di ba? Therefore, brothers and sisters. Ayan, sabi niya po dito, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, no? Ano nang mangyayari sa iyo? New creation ka na. Aalis ka na doon. Saan? Sa luma. Hello? Amen? Aalis ka na sa luma. Ano ka na? Bago ka na. No? Kapag bagong ligo ka na, ang susuotin mo na ay bagong damit. Tama? Yung malinis na damit. Hindi na yung maruming damit. Kapag bago na yung iyong di ba masarap sa pakiramdam? Tama po ba? No? Wala naman po siguro ditong sa atin na hindi naglalaba. No? Lahat naman po tayo naglalaba kasi alam naman natin yung pakiramdam kapag maligo ka, kahit anong klaseng uri ng ligo mo, pero yung damit mo susuotin, hindi mo rin paniliguan. No? Sobrang katin yan. At pwedeng pagmulan pa ng virus yan. Kahit wala kang COVID, subukan mo hindi laban yung damit, no? Para ka nang may virus, nilalayuan ka. Naalala niyo, di ba, pandemic natin ngayon? Ang daming mga tao na hindi pwedeng lumabas. Tama? Pero, meron pa ng solusyon dyan para makalabas ka. No? Nakita niyo sa social media, merong nagpo-post, nagbebenta ng damit ng palaboy. Diba? Kasi kapag suot mo daw yung damit ng palaboy at mukha kang palaboy, kahit na anong checkpoint, daanan mo yung pulis, hindi ka nila papansinin. Diba? Walang face mask, walang face shield, no?
nahuli ka ng, nakita ka ng pulis, di ba? Anong gagawin sa'yo? Dadalhin ka saan? Sa presinto. Ang unang violation mo, anong mangyayari sa iyo? Isi-seminar ka muna, papangaralan ka. Pero kapag pangalawang violation mo, magmumulta ka na. Tama po ba? Pero yung mga palaboy, di ba hindi sila inaano? Hindi sila pinapansin. Pero ito lang yung aking concern doon. Hindi naman yung katatawanan eh. Dapat pinagtutuunan din sila ng pansin. Kasi kahit sila, threatened din ng virus. Di ba po? Kaya kailangan sila ay kinukupkup, nilalagay sa isang lugar, pasilidad, para matugunan din ang kanilang pangangailangan. Amen. When we offer our body as living sacrifices, we need to live to our old self. Hello? We need to live to our old self. Kailangan nating umalis sa luma nating katauhan. Kasi yung luma mong katauhan, yan yung bulok mong katauhan. Yan yung bulok mong pagkatao. Hindi yan maganda at hindi yan karapat-dapat sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Paano yung dapat kong gagawin? No, lilisanin ko na yung mga pangit, lilisanin ko na yung mga bagay na hindi ka aya-aya sa Diyos. No? Dati ikaw ay palamura, dati ikaw ay palainom, dati ikaw ay palasugal, dati lahat ang dami mong bisyo. Kailangan mo nang alisin yun kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. This must be an act of worship. Nino? Na mga mananampalataya ng Diyos. Hello? Sino dito nagsasabi that he is or she is a believers of Christ? Taas ang kamay. Naniniwala kay Kristo. Sino nagsasabi? Naniniwala kayong lahat. Naniniwala tayong lahat. Mga kapatid, dapat ganito ang gawin natin. Mga kaibigan, kung hindi ka pa naniniwala kay Kristo, hindi mo pa tinatanggap si Kristo, pag tinanggap mo si Kristo, automatically ganito din ang gagawin mo. Amen? Hello? Amen. Amen. No? Salamat sa Panginoon. Umpisa pa lang po yan to live. No? Lisanin mo yung iyong lumang pagkatao. Kasi napakahirap sumamba sa ating Panginoon na sabihin natin, ikaw ay manginginom. Dakilang manginginom. No? Meron pa nga na niya sa KMJS yung manginginom talaga siya, hindi daw talaga siya yun ang kanyang bitamina, no? Yung padre de pamilya na halos gusto nang iwanan ng kanyang pamilya kasi talagang grabe yung pag-inom-inom niya. No? Isipin mo na ikaw ay isang manginginom, tapos saan ka pupunta? Kapatid, pupunta ako doon sa church, sasamba ako sa Diyos. Lasing ka. Kaaya-aya ba? Di ba hindi po? Pupunta ka sa church, magwo-worship ka sa Diyos, sasamba ka sa Kanya. No? Tapos kung ikaw ay halimbawa na meron kang asawa, tapos nangangalunya ka, no? Galing ka doon sa iyong tawag dito, kabit o kinabitan. Tapos, naku, linggo bukas. Church, tapos makakapagtaas ka pa kaya ng kamay, makakapag-worship ka sa Diyos. Di ba, napakahirap? Alam niyo kung sino lang po yung nadadalian doon? Yung mga manhid sa kasalanan. Yung talagang hindi pa nila tinatanggap yung Diyos sa kanilang buhay. Kaya kapatid, kung nakikinig ka ngayon dyan, no, sa ating FB Live, at naiintindihan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, nakikiusap siya sa atin. Pinapaintindi niya sa atin na kung ganun pa rin ang iyong pamamalakad bilang isang nakatanggap na, believers ka na ni Jesus Christ, no? Ikaw ay believer na rin ng gospel ni Jesus Christ. Ikaw ay naniniwala din sa salita ng Diyos. Kailangan po natin itong isa pamuhay. Amen? You need to live. Kung hindi mo dati isinasapamuhay ang salita ng Diyos, umaattend ka lang sa church, ngayon kailangan mo ng isa pamuhay because that is an act of worship. That you are offering your body as living sacrifices. Amen? Amen.
Kailangan isapamuhay natin. Sacrifices. Kailangan isasakripisyo mo talaga lahat ng mga bagay sa buhay mo, ng kabulukan. Amen. And number 2, you need to live. Offer your body as living sacrifice first. Kailangan meron ka talagang lilisanin. Yung pangalawa naman, kailangan meron kang isasapamuhay. To live. L-I-V-E, kapatid. No? To live. No? To live and to live. When we offer our body as living sacrifices, we need to live and to live. No? Ito kailangan natin isapamuhay. Kailangan tayong mabuhay. Papaano? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 20. Medyo mahaba po ito pero basahin po natin. Maganda po ito eh. 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 20. Sabi niya po dito, everything is permissible for me but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Verse 13. Food for the stomach and the stomach for food, but God will destroy them both. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. Verse 17, but he who unites himself with the Lord is one with Him in spirit. 18, flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito po ay pertaining doon sa mga sexual immoral, no? Sabi dito, kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, si Kristo na yung isa sa pamuhay mo. Hello? Dapat yan ay dumadaloy sa iyo yung dugo. Sabi niya doon sa pinakadulo, kapatid, binayaran ka ng may halaga. At yung halaga na yun, wala nang ibang tao, wala nang ibang nilalang sa mundong ito na makagagawa pa noon. Hello? Tanging si Jesus lang. Binayaran ka ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Sabi niya dito, no? You were bought at a price. Kaya anong dapat mong gawin? Honor your God with your body. Sabi dun sa ating teksto, no? Ano yan? Sa Tagalog, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal. No? Banal. We must need to be holy. No? Sabi niya po dito sa verse 17, but he who unites himself with the Lord is one with Him in spirit. Kaya dapat, kapatid, isinasapamuhay natin ito. Paano tayo namumuhay? Wag na tayo dun sa old self natin. No? Nilisan na natin yun. Paano tayo mamumuhay? Mamumuhay tayo ngayon sa ating specifically pangangatawan na pinaparangalan natin ng Diyos. Hello? Kasi kung ikaw ay tinanggap mo, nakipag-unite ka na kay Jesus, tapos ang ginagawa mo sa iyong katawan, sinisira mo, kapatid, nagkakasala ka. Hindi ka nag-worship ng tama at tapat. Amen? Alam nyo, nung mga panahon pa noon, maging hanggang sa mga panahon ngayon,
Huwag po tayo magpakakampante. Usually, ang kaaway hindi naman talaga umaatake sa labas. Sa loob po yan. Diba? May mga issues ang mga churches at hindi naman din talaga maiiwasan na ang talagang number one na inaatake ng Diablo ay yung mga frontliners ng church. Sino-sino ba yung mga frontliners ng church? Number one is your pastor. And second, yung kanyang mga elders, mga deacons. Ano pa? Yung mga sa music ministry. Yan po ang mga inaatake. Kaya kailangan ingatan natin yung ating mga sarili. Hindi yung namumuhay ka lang ayon sa gusto ng Diyos, kundi namumuhay ka dapat, no? Doon sa karapat-dapat na pamumuhay na nais ni Kristo. Hello? Hindi mamuhay ka, nais ko kasi ito eh. Ito yung gusto kong pag-worship sa Lord. Pero ang sabi ng Lord, ganito ka dapat mag-worship. Hindi lang basta umaawit ka. When we offer our body, di ba? Ibig sabihin, kasama, meron kang ilong, meron kang bibig, meron kang paa. I-offer natin yung body natin as living sacrifices. How can we offer our body as living sacrifices? You unite with Christ. Amen? At sabi niya dito sa verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? So, ibig sabihin, papaano tayo mamumuhay? Papaano natin i-offer yung body natin? Ikaw ay may labi, may bibig, pwedeng kumanta sa Panginoon. You offer it to the Lord. Amen? Meron kang paa. Paano natin i-offer sa Lord? Humayo ka. You evangelize. Hello? Meron kang mga kamay. Paano natin i-offer yung kamay natin sa Panginoon? You need to give. Gumawa ka ng mga mabubuting gawa. Extend your hands to other people na nangangailangan. May problema po tayo. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, especially to those believers, hindi ako makatulong sa kapwa ko. Bakit? Kasi wala din ako eh. Kapatid, hindi po totoo yan. Wala akong pera eh. No? Kapatid, hindi lang naman po pera ang kailangan ng sanlibutan. No? Para matuloy ang kanyang pamumuhay. Kasi di ba, sabi ng teacher ko nung bata pa ako, ano ang basic needs? Food? Ano pa? Water? Di ba? Clothing, no? Mga basic necessity, basic needs ng tao. Kailangan siya ay may pagkain, may pananamit, may tubig. Pero alam nyo kung ano yung talagang pinaka-basic needs ng ating buhay. No other than Jesus. Amen? Amen? We need Jesus in our life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus. At kung ikaw ay nakapag-unite na kay Jesus, kailangan kapatid, nakikita sa ating pamumuhay. Amen? 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 Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tinuturuan niya tayo ngayon. Mga kapatid, ang dami pong mga churches ngayon na nagsasara. Bakit kaya? Kasi bawal eh. Ang dami mga churches na nagre-rent lang sa mga malls, nagre-rent sa mga commercial space, o kung sa bahay, nagre-rent sa mga iba't ibang establishment. No? Nagsara sila. Bakit? Kasi wala nang pambayad sa upa. Wala nang suporta sa mga pangangailangan ng church. No? Kapatid, ang dami nating pwedeng gawin. Kamay, paano mo i-offer? Help. Extend help. Naku, wala akong pera eh. And extend God's Word. Kapatid, ano po ang pakiramdam ninyo kapag nakipagkwentuhan kayo sa kaibigan ninyo? Na-i-release niyo yung sama ng loob. Di ba magaan? Ay, grabe. No? Yung sasabihin mo, meron akong problema. Gusto kong i-share sa iyo. Di ba?
para makahinga-hinga naman ako. Kapatid, no? Wala kang pera, pero pwede ka mag-extend ng encouragement sa iyong kapwa. Amen? We can offer our bodies to the Lord. We can offer ourselves to the Lord as a living sacrifices. Paano? If we give glory unto Him. Amen. If we can glorify Him. If we can honor God through our bodies. Amen. Kaya kapag namumuhay ka ng may katuwiran sa harapan ng Panginoon, kapatid, nakakapagbigay ka ng kagalakan at karangalan sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Amen. Kaya kailangan maging matuwid tayo, mabuhay tayo ng may katuwiran. Naaalala niyo yung preaching ni Pastor Jerry na righteousness, recompense, reward. If you are righteous, hindi tayo dapat nakatingin dun sa reward lang. Dapat nakatingin tayo that this is a mandate to us. Amen? Ginagawa natin to hindi dahil magkakaroon tayo ng reward, kasi ito talaga yung dapat eh. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kung ang pakiramdam mo kapag nasisharean ka, nakakapag-release ka ng iyong sama ng loob sa iyong kaibigan, kapatid, sa iyong kapwa, tapos wala namang word of God, di ba? Magaan yung pakiramdam mo. Pero mas lalo kang makakatulong kung nababahaginan mo pa yan. Sabi dito sa salita ng Diyos, no? May pinagdadaanan ka sa buhay, kumapit ka sa Kanya. In the book of Matthew chapter 11 verse 28, ini-invite tayo ng Diyos na ano? Ini-invite tayo ng Diyos na ilagak natin sa Kanya ang anumang uri ng kabigatan meron tayo. Pero kapag yung halimbawa yung kaibigan mo ay hindi din naman makadiyos o hindi naman believers of Jesus, ganito lang iyan niya sa'yo, kapatid, may problema ko. Anong problema mo? Naaway kami ng asawa ko. Bakit? Ay, iwanan mo na yan. Naku, di ba yung una mo pa naman sinasabi, ganito yan. Talagang, magsasapel ka habang buhay pa. Kung ngayon, dalawa pa lang anak ninyo, wag mo nang hayaan, tumatlo pa. Di ba ganyan yung usually na laging pagwasak. Hello? Kaya tayo dapat, kailangan tumayo ng ating mga kaibigan. Kailangan po ito ng sanlibutan, ang salita ng Diyos. Wala kang pera, mas higit ito kaysa pera. Ang salita ng Diyos. Amen. Di ba doon sa ating tarpaulin, Matthew 4:4, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Ano po yun? Offer our body to live. And to live. No? Gulo ni pastor. Live daw. So ngayon, dito tayo sa 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Idadagdag po natin yan. Sabi dito mga kaibigan, 33 hanggang 34 na po. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Verse 34. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Tagalog niyan. NIV, no? Malupit ito si NIV, no? Tagalogin natin mga kaibigan. Sabi niya po dito sa 34, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Gumising ka, ikaw mananampalataya ka, no? Believers ka ni Jesus, tapos yung iyong pamumuhay ay hindi mo inaayos. Abay kapatid, sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Kanina ka pa nakapikit eh. Gising. Gumising ka kapatid. No? Naalala nyo, meron pa yung teksto eh. Baka mapapasadahan din natin. Yung naalala nyo yung preaching ni Brother Ruben na, wake up sleepers. No?
Di ba meron yon? Sa Corinthians din yan, no? Mamaya, hanapin po natin yan. Kailangan tayong gumising. Kailangan, wag tayong mamislead. Lagi niyo pong tatandaan. Kung kayo ay may problema, wag ninyong hanapin yung kasagutan sa mga tao na hindi naman mananampalataya ni Kristo. Hanapin ninyo kay Kristo mismo. Palakasin at patatatagin tayo ng salita ng Diyos. Amen! Amen. Kaya ngayon may pandemic, may coronavirus, ang daming mga bumabagabag sa iyo, ano nang ipapakain ko sa aking pamilya, wala akong trabaho, wala akong hanap buhay, wala akong pera. Hindi kami mamamatay sa virus, mamamatay kami saan? Sa gutom. No? Pero alam nyo, marami na po ngayong pandemic ang namatay sa kahihiyan. Bakit? Nahihiya magtinda. Nahihiya no? Ang pinaka-reason mo, wala na siyang makain dahil sa hiya niya, doon namatay. Kasi ayaw eh. Mga kaibigan, mga kapatid, gumising tayo sa katotohanan. Sabihin natin na malapit nang dumating ang Panginoon. No? Pero walang nakakaalam kung kailan no? Sabihin na lang natin na noon dati pinipreach nila na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ngayon sabihin natin mas malapit nang bumalik ang Panginoon. Anong pakiramdam mo? Excited. Yun ang dapat nating attitude. We must be excited. Amen. At dapat kung excited tayo, dapat lalo tayong nagdo-double time na humayo, kapatid, gamitin natin yung social media. Kasi lahat ng tao nakapokus dyan. May cellphone ka, may Facebook ka. Sige, pwede ka kahit ikaw personal. Huwag ka nang mahiya. Nagbasa ka ng Bible, kung gusto mo, i-share mo lang yung binasa mo. Makakatulong ka sa kapwa mo. Di ba yung iba nga ang ginagawa ngayon magpo-post, anong po-post yung mga paninda? Anong mang uri ng paninda, lahat na nandiyan, di ba? O meron, sa amin may nagtitinda pa pati bolt screw, pako, mamihira, di ba? Hindi na nahihiya, para mabuhay. No? Dati yung mga damo doon, talagang pinopost na rin. Diba? Pati mga binhi, pinopost na. Pati malunggay, pinopost na. Diba? Nakalagay pa sa sachet. Naka-plastic pa. May stapler. May label pa. No? Maams malunggay. Fresh from farm. Huh? Dati yung salay, yung tanlad, hinihingi lang sa kapitbahay. Ngayon, yung salay na dating walang nakalagay na for sale, ngayon meron na. Yung tanlad na may walang nakalagay na for sale, ngayon meron na. Sa puno ng malunggay may nakalagay for sale. No? 10 pesos. Diba? Lahat ngayon may bayad. Kasi wala talagang hanap buhay ang tao Mga kapatid, gumising ka. Gumising ka. Kung excited kang bumalik ang Panginoon, dapat lalo kang mag-double time na i-snatch natin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hikayatin natin sila. Kaya nga po ang ginagawa namin sa Dolores, hanggat maaari kapag kami ay may devotion, i-share na rin namin. Meron namang FB Live. I-live mo na. Ayaw nilang magbasa ng Bible. Sige, basahin mo na para sa kanila. Kung samahan mo na lang ng iyong pagkakaunawa. Di ba? Malaking bagay po yun. Kaya bawat isa sa atin, sabihin natin mga kabataan, i-share nyo lang. Basahin nyo lang. Sabihin mo lang, John 1:1. Genesis 1:1. John 3:16. Pagkatapos na, alam nyo po ba, ang tao ngayon, di ba? Online. Online selling, online schooling, lahat online. Pati yung pagbabayad ng kuryente, may online na rin. Pagbabayad ng tubig, may online na rin. Pati mga Bombay, online na rin. Di ba? Ibibigay na lang sa GCash, sa Paymaya. I-send mo na lang sa account number.
Lahat online. Gusto mong kumain? Online na rin. Almusal, tanghalian, hapunan. Meron pa nga nagpo-post sa amin. Online na rin. Pakisuyo. Pakibuksan ng tubig namin sa labas. Online na rin. Bigyan kita 20, pakibuksan. Ayaw kong lumabas, may virus. Diba? Ayaw niya lumabas, may virus. Tapos yung lumabas, pinapasok sa bahay. Lahat online. We can use our bodies as an act of worship to the Lord, as a living sacrifice, part of worship to the Lord, if our body will honor God. Amen? Kapag magbibigay yan ng honor sa Diyos, amen? Amen. Last, dito tayo sa Ephesians 5:1. Doon pa lang tayo sa number 1, ha? Ephesians 5:1. Okay pa po ba kayo dyan, mga kaibigan? Staying alive? Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi niya dito, no, sa Ephesians 5:1, be imitators of God, therefore as dearly loved children. Si Apostol Pablo talaga, ang galing ng kanyang kaisipan, no? Dapat tularan natin ang Diyos. Sundin natin siya. Yung pangangatawan natin, yung parts of the bodies natin, gamitin natin to honor God. Kung may asawa ka, gawin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Sabi di ba sa kapag may kinakasal, no, binigay daw si Eva para maging katuwang, no? Yun yung lagi ko sinasabi kapag may kakasal ako, katuwang, no? Hindi katulong, no? Hindi yaya, kundi partner in life, no? Partner mo yan sa buhay. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na ang magkukumpleto ay yung ating asawa. May mga bagay sa buhay natin na ang kukumpleto sa atin ay ang ating mga magulang. May mga bagay sa buhay natin na ang magkukumpleto ay ang ating mga kapatid. At magaganap lang yon, mga kaibigan, ng maluwalhati at may katuwiran kung meron tayong Jesus sa buhay natin. Amen! Amen. And number 2, transformed by the renewing of your mind. Sabi dyan, no? Sabi dito sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, para ma-offer mo yung body mo as living sacrifice, holy and pleasing to God. Ang number 1 na gagawin mo, kapatid, ano? Ito, kailangan mag-transform yung mind mo. Kasi yan na yung magbibigay ng ng function na gawin mo, gawin mo, gawin mo, gawin mo. Hello? Mind setting, no? Believer ka ni Jesus? Gusto mo siyang i-worship? Paano mo siya i-worship? Kailangan mong i-offer yung body mo. Paano mo i-offer yung body mo? Kailangan banal. Kailangan kaaya-aya sa Diyos. Paano magiging banal? Umalis ka sa kabulukan ng buhay mo. Magbigay ka araw-araw ng karangalan sa Panginoon. Gamitin mo ang mga kamay mo sa mabubuting gawa. Gamitin mo ang iyong mga paa mo sa makatuwirang pamamalakad. Gamitin mo ang iyong mga labi para magbigay ng karangalan sa Diyos. Amen! Kaya kailangan gumising ka na. Gising! Sabihin mo sa katabi mo, gising! Gising! Ang kulit mo, gumising ka! Kailangan mong gumising. Bakit kailangan mong gumising? Dahil kulang na po ang ating panahon. Amen? Ayan, doon tayo. Saan ba yun, mga kapatid? Ephesians 5:14. Ephesians 5:14. Sabi niya po dito, ayan, ito nga, tama yun. Dito nga yun. For it is light that makes everything visible.
This is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Yan. Gumising ka mga natutulog. Kung ikaw ay natutulog, gumising ka. Ituloy natin sa verse 15. "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise." Mabuhay ka ng may karunungan, may katalinuhan. Hindi yung kapag inutusan ka na bumili ka ng buko, nyog ang iyong bibilihin. At sinabi sa'yo na ipakayod mo, ipinagiling mo. Ang kulang na lang, ipapiga mo. Kapatid, buko salad ang gagawin ko. Hindi ginataang tilapia. Napakalino ng instruction. Ipahiwalay mo ang sabaw. Dahil iinumin ko yan. Paano ko pa maiinom yan? Iyog ang binili mo. Kaya mga kapatid, di ba? Mabuhay tayo ng wise. Dahil sa panahon natin ngayon, no? Napansin nyo, mas wise pa yung mga hindi mananampalataya. Tayo mga believers, dapat wise din tayo. Hindi yung meron kang kausap, oo ka na lang ng oo. Sa ikapapahamak mo na pala. Be wise. Gumising ka. Mindsetting, kailangan, hindi ka naman sinasabi na maging tuso ka. Pero ang sinabi doon sa gospel, be humble as a dove and wise as a serpent. Bakit kaya katulad ng serpent tayo maging wise? Kasi alam mo yung serpent, kung papaano yan mag-isip noon, talagang hanggang doon sa pinaka magiging resulta, inisip niya. Hindi yung ginawa niya lang, tapos wala na siyang pakialam kung ano magiging resulta. Naintindihan niyo po? Kaya kung tayo ay dapat mag-iisip sa ating pamumuhay, isipin natin, nakikita na natin ano kaya ang magiging resulta ng aking gagawin. Kaya kung nakikita mo na ikapapahamak, itutuloy mo pa ba? Kung nakikita mo na talagang wala ng choice kundi magpakumbaba, gagawin mo ba? Siyempre, magpapakumbaba ka. Because you are united with Christ. Amen. Wala na tayong pride, no? Unless na lang kung ang sabon na binibili mo ay pride, meron ka pa rin. Kaya nga sabi ni Morin lagi pag sinasabi niya na, ayan na naman, may fried chicken na naman, no? Pag sinabi niya yung fried chicken, pag nakikita niya na nagtatalo yung dalawa niyang tiyahin, talagang sabi niya na, hindi nagpapatalo yung isa, no? Sabi niya, ayan na naman, may fried chicken na naman, no? Nakuha niya yan sa nanay niya Tigil-tigilan niyo yung pritong manok, no? Yung ibig sabihin nyo kapag sila ay nagsasagutan ay talagang hindi magpapatalo, no? Siya yung tama. Walang papatalo na may mali. Gusto pareha silang tama. Gusto pareha silang nasa katuwiran. Kaya hindi ko na sila pinapanood lagi ng yung Sabado, yung ipaglaban mo. Hindi naging maganda ang influence sa kanila. Pareha sila mga naging abogado. Anong ipaglalaban mo dyan, kapatid? Parehas kayong wala sa katuwiran, no? Hindi natin kailangan mamuhay ng parang ayaw natin magpalamang sa kapwa natin. Hello? Yan ang tao ngayon, no? Kailangan mamuhay tayo. Alam mo, natutuwa din ako sa patotoo ng ating kapatid na si Ate Nene. Sabi niya, talagang pinag-pray ko sa Lord, pinagpatotoo ko yan, yung pagtitiis, no? Bro, kung ikaw nanay, no? Kung ikaw ay isang magulang at sasagutin ka ng iyong anak, di ba masakit sa iyo yun? Kailangan turuan mo ng leksyon yun. Tama? Pero nakita niya na hindi panahon para turuan ng leksyon. Tama? Yung sinasabi ko po sa inyo kanina na wag mo silaban ng gasolina ang naglalagablab na apoy. No? Kasi matutupok yan. Kung sakaling nahimasmasan na at nasa tamang katinuan na siya,
No? Doon mo kausapin, mali ang iyong ginawa. Hindi, nakay mo ako, tatay mo ako, bakit mo ako ginaganyan? Wala akong pakialam. Ay, bay, lasing naman yung iyong kinakausap. Hindi niya naiintindihan ang kanyang ginagawa. Amen? Kapag yung kinakausap mo naman, mamaya ka, asawa mo ko, bakit mo ko ginaganyan? No? Ganyan, nag-aaway kayo, nagtatalo kayo. No? No? Bakit mo ako sinampal? May lamok ka sa pisngi. Bakit ka sumisigaw? Naka-face mask ako. Maraming mga bagay sa buhay natin na kailangan nating i-let go kung gusto natin maging kaaya-aya ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Amen? Amen! Amen! Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, you need to be free. Sabihin mo, you need to be free. You need to be free. Kailangan yung iyong mindsetting ay pinalaya ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi niya dito, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi niya po, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May freedom. No? Pinalaya tayo saan? Pinalaya na tayo ng Diyos sa maraming bagay. Pinalaya kanya, number 1, sa kasalanan. Kaya kailangan ng iyong kaisipan ay namumuhay ng hindi na makasalanan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinalaya ka na. Laya ka na. No? Wala ka na sa rehas ng kasalanan. Wala ka na sa bilangguan ng kasalanan. Pinalaya ka ng Diyos simula nung nakipag-unite ka sa Kanya, kaya kailangan mamuhay ka bilang malaya. Nag-iisip ka bilang malaya. Malaya sa kasalanan. Malaya sa mga hindi magagandang mga bagay sa ating buhay. Amen. That will be our mindsetting. Kaya kung malaya ka na, ibig sabihin, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, ang kulit mo. Sabihin mo, sinabing gumising ka. Bakit? Bakit ko sinasabi yan, no? Kapatid, kailangan nating gumising sa katotohanan ng ating buhay. Amen? No? Hindi tayo tatagal kung pinatulog niyo ako ng maaga. No? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal na magulang, dito po tayo magtatapos sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Bakit ba kailangan natin gawin ang mga bagay na ito? Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. No, dito po tayo magtatapos. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Mga kapatid, focus po tayo. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! But you are a chosen people, royal priesthood, a holy nation, a people praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Amen? Hello? Amen. Tinawag ka niya sa liwanag. Hinugot ka niya sa kadiliman at tinawag ka niya sa liwanag. Kapatid, wala akong nakikita ditong maitim ngayon. No? Lahat tayo ay maliwanag na. Hindi dahil sa ring light na tumaharap sa akin. Siguro dyan sa cellphone, maliwanag din ako tignan. Pero ikaw, dapat magliwanag ang buhay mo. Amen? That will be our act of worship. Amen? Purihin ang Panginoon.
Maraming salamat po sa lahat ng nakapakinig at nag-subscribe at nag-attend sa ating FB Live. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy na ang habag at biyaya ng Diyos ay sumaatin. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na buhay, maraming salamat po sa umagang ito. Nakita namin na sa kabila ng pandemic na aming kinahaharap, dapat pa rin po namin isaalang-alang ang iyong mga salita na hindi hadlang ang kahirapan upang hindi kami makagawa ng mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. Na dapat kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. That we must need to deny ourselves. That we must need to fully submit to you, Lord. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Ina-admit namin sa aming mga sarili, Panginoon, na kami ay makasalanan, na hindi kami kumpleto. Ina-admit namin na kailangan ka namin sa aming buhay upang pagharian mo kami at magkaroon kami ng kakumpletuhan. Lord, we pray sa umagang ito, patuloy kang mag-take control sa aming buhay. We allow you to rule and reign our lives. Father in heaven, sa mga nakikinig ng FB Live na ito, I pray unto them, bigyan mo sila ng mas malawak na pangunawa sa iyong mga salita. Patuloy kang mangusap sa kanilang mga buhay at patuloy mo silang pagpalain at makita nila na ikaw ang tunay na Diyos, na ikaw ang solusyon sa lahat ng problema namin kinahaharap, maging sa pandemic na ito. Ikaw ang solusyon, Panginoon, wala nang iba. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, idinadalangin ko sa iyo ang lahat ng aking mga kapatiran, lahat ng mga nakikinig ng FB Live na ito. Bless them with your mighty hands. Kung sila'y nakakaranas ng mga karamdaman, heal them, O God. Kung sila'y nangangailangan ng mga bagay sa kanilang buhay, pagkain, provide everything to them, Lord. Kung sila ngayon ay naguguluhanan, bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon. Kung sila ngayon ay nalulungkot, aliwin mo sila, Panginoon. Maraming salamat po. At makita nila sa kanilang mga buhay na si Jesus ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Salamat po. Salamat po, Diyos. Patuloy ka naming tinataas, pinaparangalan, niluwalhati at dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. To God be the glory po. And God bless everyone. Hanggang sa susunod po muli.